Ang pinakamalayong distansya sa buhay Kristiyano ay ang distansya sa pagitan ng isip at ng puso. Ang alam mo ay isang bagay. Ang ginagawa mo tungkol dito ay ibang bagay. Alam nyo, ang sumunod ay maaaring mahirap. Ang sumunod ay maaaring magastos. Pero ang hindi sumunod ay mas magastos. Ngayon, ipinagpapatuloy natin ang ating serye sa Aklat ng Mga Awit tungkol sa pagsamba. Ang ating paksa ngayon, mga kapatid, ay sambahin ang Diyos ng buong pagkatao. Ano ang ibig sabihin yon? Buong pagkatao. Nagsisimula ito sa iyong isipan ang pagkilala kung sino ang Diyos. Lalabas ito sa iyong bibig. Ikaw ay aawit. Pag-uusapan mo siya, makaaapekto ito sa iyong puso. Makaaapekto ito sa iyong pananampalataya, magsisimula kang sumunod sa Kanya. Sige, tingnan natin ang Biblia para makita kung ano ang pagsamba. Mabilis na pagsusuri, ano ang pagsamba? Ang tunay na pagsamba ay ang ating nararapat na tugon sa kung sino ang Diyos, sa kung ano ang Kanyang nagawa, at sa kung ano ang patuloy niyang gagawin. Kung ang pagsamba ay ang ating nararapat na tugon, susunod ang ganitong implikasyon. Habang mas nakikilala mo siya, mas magiging dakila at mas mabuti ang iyong tugon. Amen? Kaya ibig sabihin, ang pagsamba ay bunga ng pagkilala natin kung sino ang Diyos, ang ating tugon sa kung sino ang Diyos. Ibig sabihin, habang mas nakikilala mo ang Diyos, mas magiging mabuti ang iyong pagsamba. Kung ang pagsamba mo ay hindi masigla, hindi ito totoo, posible kayang hindi mo kilala ang Diyos? O sa susunod na parirala, ang tunay na pagsamba ay hindi lamang tugon sa kung sino ang Diyos at sa kung ano ang Kanyang nagawa. Sa madaling salita, kung hindi mo nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo alam ang nagawa niya para sa iyo, magkakaroon ka ng problema. Dahil hindi mo magagawang tumugon ng tama. Nakikita mo, kung ang pagsamba ay isang tugon, ibig sabihin nito ay isa itong thermometer para sukatin ang iyong espiritualidad. At panghuli, ang pagsamba. Ito ay kung ano ang patuloy na gagawin ng Diyos. Bakit ko binigyang diin iyon? Simple lang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. May mga pagkakataon na ikaw ay may mga problema. Siguro ikaw ay may sakit. Sa aspetong pinansyal, ikaw ay may mga problema. Kung hindi ka naniniwala na ang Diyos ay kung sino siya, kung ano ang nagawa niya, at kung ano ang patuloy niyang gagawin. Pansinin ang future tense. Kung ano ang patuloy niyang gagawin. Sinasabi sa akin ng talatang ito, hindi ng talatang ito, kundi ng prinsipyong ito, na kaya kong patuloy na sumamba sa Diyos kahit na may mga problema ako. Dahil sinasabi nito kung ano ang patuloy niyang gagawin. Ibig sabihin, ang ilan sa inyo ay may mga problema ngayon at ang tukso sa inyo ay ang huwag sumamba. Pero ang katotohanan ito ang nagsasabi sa iyo na sa gitna ng problema, sumasamba ka sa Kanya dahil naniniwala ka sa kung ano ang patuloy na gagawin ng Diyos. Kaya makikita mo ito ngayon sa awit 9:2. Sa awit 9:2, tatalakayin natin kung ano ang tunay na pagsamba. Handa na ba kayo? Sige, halina, tayo ay umawit ng may kagalakan sa Panginoon. Tayo ay sumigaw ng may kagalakan sa bato ng ating kaligtasan. Unang obserbasyon, ito ay isang utos, halina. Ano ang ibig sabihin ng halina? Kasama ko ba kayo rito ngayon? Bahagi kayo ng mga sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Maraming paraan para sumamba sa Diyos. Maaari kang sumamba sa Diyos ng mag-isa, maaari kang sumamba sa Diyos sa loob ng iyong silid. Maaari kang sumamba sa Diyos kahit anong posisyon. Pero sa partikular na talatang ito, inuutusan tayong magsama-sama. Pansinin ninyo, ito ay plural. Tayo. Kaya ang pagsamba ay hindi lang pribado, ito ay pangkomunidad. Kaya inuutusan kayong pumunta. Tayo ay magtipon, sama-sama. Ano ang gagawin natin? Umawit. Hindi ko alam kung sumasamba kayo sa bahay. Marami ang nag-aakalang ang pagsamba ay pakikinig lang sa mensahe tuwing linggo. Iyan, kaibigan, ay mali. Ang pagsamba ay hindi lang pakikinig sa mensahe tuwing linggo. Ang pagsamba ay ang pagsasama-sama,
Sabihin ninyo, kasama ko, pagsasama-sama. Ano ang gagawin ninyo? Umawit. Umawit. Pansinin ninyo, kayo ay umaawit. Hindi ko alam kung may kagalakan ito, kaya sinasabi, umawit ng may kagalakan. Kagalakan para kanino? Para kanino kayo umaawit? Para sa Panginoon? Ngayon, hindi ko alam kung ano ang ginawa ninyo kaninang umaga. Umawit ba kayo para sa inyong sarili? Umawit ba kayo para sa inyong kapwa? O tunay ba kayong umawit para sa Panginoon? Mula ngayon, gusto kong magkaroon kayo ng ganitong kaisipan. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagsamba. Noong nakaraang linggo, pinag-uusapan natin ang purihin ang Panginoon o aking kaluluwa. Ito ay buong puso. Purihin ang Panginoon o aking kaluluwa. Ang pagsamba ay panloob mula sa puso at buong pagkatao. Ngunit ngayon, may bago kayong matututuhan. Maraming estilo ng pagsamba. Sa Biblia, ang isa sa mga ito ay ano? Nagsasama-sama kayo. Tinatawag itong sama-samang pagsamba ng komunidad. Dahil sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang mga tao. At nakakita ako ng maraming buhay na nabago sa panahon ng pagsamba. Hindi ko maipaliwanag ito. May kakaiba sa pagpasok sa mga serbisyo ng pagsamba at sa paanuman ay nagsisimula kang makatagpo ang presensya ng Diyos. Kaya paano tayo sumasamba sa Diyos? Basahin nating lahat. Halina. Yan ay isang utos na imperative sa wikang Griego. Hindi ito isang mungkahi. Halina kayo. Magtulungan tayong lahat para sa ating mga layunin. Umawit. Gamitin ang iyong bibig ng may kagalakan para sa Panginoon. Susunod, humiyaw tayo ng may kagalakan sa bato ng ating kaligtasan. Ang terminong iyon, sa bato ng ating kaligtasan, ay ginamit ni David. Ito ang unang pagkakataon. Ginamit ni David sa aklat ng 2 Samuel. Kaya naman naniniwala ang maraming iskolar na ang awit 75 ay isinulat ni David. Ang Hebreo Kabanata 4 ay nagpahiwatig na ito ay isinulat ni David. Hindi na mahalaga kung sino ang sumulat nito, ang punto ay ito. Tingnan ang susunod na talata. Lahat lumapit tayo sa kanyang harapan ng may pasasalamat. Pansinin ang utos, lumapit. Ano ang ginagawa ninyo? Sa kanyang harapan. Kaya sa pagsamba, gusto kong isipin ninyo na kapag pumasok kayo, pumapasok na kayo sa harapan ng Panginoon. Umawit kayo para sa Panginoon. Mga Ginoo at binibini, tingnan ninyo ang talatang ito. Lumapit naman tayo ngayon sa kanyang harapan. Nasa harapan na tayo ng Diyos. May pasasalamat. Pumapasok ako sa harapan ng Diyos ng may pasasalamat. Inaabangan ko ito. Dahil lumalapit ako para sa Panginoon. Hindi ako pumupunta para lang makipagkita sa mga tao, para lang magpasaya ng mga tao. Hindi iyon ang aking motibasyon. Ang pagsamba ay para sa Panginoon. Amen? Kaya dalangin ko sa inyong lahat, simula ngayon, mauunawaan na ninyo kapag sumasamba kayo sa Diyos ng buong pagkatao ninyo. Nagsisimula ito sa isip, sa ulo, kung sino ang Diyos, pumapasok ako sa kanyang presensya. Pansinin ninyo, humiyaw tayo, nang may kagalakan. Dapat kayong humiyaw ng may kagalakan sa pamamagitan ng mga salmo. Ang pagsamba ay isang bagay na masigla. Masiglang pagpapahayag. Hindi ito isang bagay na patay. Ito ay buhay, kasabikan. Dahil sa kung sino ang Diyos. At pagkatapos sinasabi sa atin ng Biblia, bakit ka sumasamba sa Diyos? May 3 bagay. Sinasabi niya sa iyo kung bakit dapat kang sumamba sa Diyos nang may kagalakan. Una, ang Panginoon ay isang dakilang Diyos. Ang Panginoon ay isang dakilang Diyos. Pangalawa, isang dakilang hari. Isang dakilang hari na higit sa lahat ng mga Diyos. Kaya ano ang matututunan natin tungkol sa Diyos? Una, ang Panginoon ay isang dakilang Diyos. Kailangan mong maunawaan ang kultura ng panahon noong isinulat ang Biblia. Ang bawat bansa ay may kani-kanilang mga Diyos. Diyos para sa ganito, Diyos para sa ganyan. At marami sa atin nung nakaraan ay nananalangin sa iba't ibang mga santo o nilalang. Sinasabi sa atin ng Biblia na iisa lang. Ang Panginoon ay isang dakilang Diyos, walang ibang Diyos. Susunod, isang dakilang hari, higit sa lahat ng mga Diyos. Susunod, siya ang ating lumikha. Na sa kanyang mga kamay ang kailaliman ng lupa, ang mga taluktok ng mga bundok ay kanya rin.
pansinin ang paglalarawan. Ang kailaliman ng mundo hanggang sa pinakamataas na bundok, ang dagat ay kanya. Siya ang gumawa nito at ang kanyang mga kamay ang humubog sa tuyong lupa. Bakit tayo sumasamba sa Diyos ng may kagalakan at masiglang pagbubunyi? Siya ay isang dakilang Diyos. Siya ay isang dakilang hari. At siya ang ating lumikha. Ang may-ari ng lahat ng bagay. Dakilang pagsamba, maaari lamang itong magmula sa isang dakilang pananaw sa Diyos. Ang mga tao ay sumasamba sa Diyos ng kaswal lang kung ang kanilang Diyos ay isang bagay na kaswal din. Habang mas mataas ang iyong pananaw sa kung sino ang Diyos, mas malalim at mas dakila ang iyong pagsamba. Ang pinakamagandang halimbawa na maiisip ko ay si David. Alam niyo, si David nung siya ay sobrang nasasabik, ang una niyang ginawa nang siya ay maging hari, ay sabihan ang mga tao, ibalik natin ang kaban ng tipan sa Jerusalem. Ang kaban ng tipan ay kumakatawan sa presensya ng Diyos. Kaya si David ay sobrang nasasabik na ibalik ang kaban. Tingnan ninyo ang estilo ni David. Sumasayaw siya ng buong lakas sa harap ng Panginoon. Maraming paraan para sambahin ang Diyos. Alam ko ang ilang simbahan tulad ng Greek Orthodox, malamang ay nakatayo sila. Hindi sila nakaupo. Nakatayo lang sila sa buong serbisyo ng pagsamba. Sa iba naman, nakatayo sila. Nauupo sila. Maari kang tumalon. Pero ano man yun, sinasamba mo ang Diyos gamit ang iyong buong pagkatao. Sabihin mo sa iyong katabi, sambahin ang Diyos ng buong pagkatao. Magsisimula ka sa isipan kung sino ang Diyos. Makakaapekto ito sa kung paano mo siya sasambahin. Pansinin ninyo, siya ay sumasayaw sa harap ng Panginoon ng buong lakas. Isipin mo na lang ang isang hari na sobrang nasasabik. At si David ay nakasuot ng linen na ephod. Ngayon, ang ganitong uri ng pananamit, hindi ito eksaktong panloob, pero ito ay isang uri ng kasuotang panloob. Okay? Ngayon, pansinin ninyo. Susunod, si David at ang buong sambahayan ng Israel ay inililipat ang kaban ng Panginoon ng may pagsigaw at tunog ng trompeta. Sila ay sobrang nasasabik. At pagkatapos ay may nangyari. Si Michal, ang anak na babae ni Saul, ang asawa ni David, ay tumingin sa bintana at nakita si Haring David na lumulukso at sumasayaw sa harap ng Panginoon at hinamak niya ito sa kanyang puso. Ano ang nangyari? Alam niyo kung bakit? Basahin natin. Si Michal, ang anak na babae ni Saul, ay lumabas upang salubungin si David at sinabi, paano nagpakitang gilas ang hari ng Israel ngayong araw? Ipinakita niya ang kanyang kahubaran ngayong araw sa paningin ng kanyang mga lingkod. Nagmukhang isa sa mga hangal, walang kahihiyang nagpakita ng kanyang kahubaran. Ano ang pagkakaiba? Si David ay lubos na nakatuon sa kanyang pagsamba sa Diyos. Sa kabilang banda, ang kanyang asawa naman ay hindi gaanong nakatuon sa mga bagay na espiritual. Ang kanyang asawa ay nakatuon sa opinyon ng publiko. Ang kanyang asawa ay nakatingin hindi sa Diyos. Nakikita nyo, ang mga taong hindi naman talaga sumasamba sa Diyos, nagiging mapanuri sila tuwing serbisyo ng pagsamba. Pinupuna nila ang musika. Pinupuna nila ang mensahe. Hindi sila makasamba sa Diyos dahil sa isip nila, hindi ito tungkol sa Diyos. Ang lahat ay tungkol sa pagmamasid sa ibang tao. Dahil ang puso nila ay hindi nakatuon sa pagsamba sa Diyos. Kaya huwag kayong maging katulad ni Michal. Mas inaalala mo ang sasabihin at iisipin ng ibang tao kaysa sa kung sino ang Diyos at ang tingin niya sa iyo. Hindi pinansin ni David ang mga tao. Sinabi niya sa asawang si Michal, ginawa niya iyon sa harap ng Panginoon. Laging nakatuon si David sa Diyos. Tingnan ninyo ang kanyang pakikipagtagpo sa Diyos. Pinili ako ng Diyos, higit sa iyong ama, upang hirangin akong pinuno ng bayan ng Panginoon ng Israel. Kaya naman, basahin nating lahat, kaya ako ay magdiriwang sa harap ng Panginoon. Ang pagsamba ay ang masayang pagdiriwang sa harap ng presensya ng Diyos. Pansinin ninyo, mas magpapakababa pa ako kaysa rito at magiging mapagkumbaba sa aking sariling paningin. Si Michal na anak ni Saul ay walang naging anak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Palagi kong iniisip kung bakit hindi malinaw ang talatang ito. Alam niyo kung bakit? Naniniwala ako na ito ay para sabihin sa atin na hindi natuwa ang Diyos kay Michal.
natuwa ang Diyos kay David. Sinabi ni David sa talata 22, magpapakababa pa ako. Hindi mahalaga kung sa tingin mo ay hangal ako. Hindi mahalaga iyon. Narito ako para sumamba sa Diyos. Kaya ano ang natututunan ninyo? Kailangan mong sambahin ang Diyos gamit ang iyong buong pagkatao. Buong pagkatao. Okay? Kaya maapektuhan muna nito ang iyong isipan. Kilalanin kung sino siya. Magsisimula kang umawit. Maapektuhan nito ang iyong puso. At pansinin, sinasabi sa atin ng Biblia, ang lahat ng pandiwa, umawit, magalak na sumigaw, pagpapasalamat ay tungkol sa buong pagkatao ng isang tao. Sumamba gamit ang iyong puso. Ano ang ibig sabihin ng sumamba gamit ang iyong puso? Ayon sa aklat ng mga awit, 95, basahin natin ito. Halikayo, sumamba tayo, yumuko, lumuhod sa harap ng Panginoon. Sandali lang, pansinin ninyo ng mabuti na kayo pala ay sumasamba sa ating dakilang Diyos. Yumuyuko na lamang kayo. Nakikita ko na kayo ay nakaluhod. Ang ganyang kilos ay tinatawag nating paggalang. Sumasamba kayo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit gamit ang inyong bibig. Sumasamba kayo sa Diyos ng may paggalang. Paggalang. Ano ang ibig kong sabihin? Yumuyuko kayo. Ayos lang na yumuko, ayos lang na lumuhod. Ang pagsamba ay hindi lang basta pagtalon-talon. Ito ay paggalang, ang pagkilala kung sino ang Diyos. Siya ay basahin nating lahat. Siya ang ating Diyos. Pansinin ninyo, personal ito, ating Diyos. Tayo ang mga tao sa Kanyang pastulan. Kayo ay pag-aari ng Diyos. At ang mga tupa ng Kanyang kamay, ang Diyos ang ating pastol. Inaalagaan niya kayo. Kaya ito ay napaka-personal. Ang pagsamba sa makatuwid ay kinapapalooban ng paggalang, ng pagluhod. Hindi laging pagtalon-talon. Puso, paggalang, respeto, karangalan, ang salitang iyon ay ang yuko. Ang salitang iyon, lumuhod. Alam nyo ba na ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa salitang pagpapala? Naaalala nyo noong nakaraang linggo, awit 103, purihin ang Panginoon. Ang buong kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Ang salitang iyon, purihin o pagpapala, ay nagmula sa salitang ugat na lumuhod. Mayroon itong kaisipan ng pagyuko. Mayroon itong kaisipan ng pagsuko. Ganyan ang pagsamba sa Diyos ng buong pagkatao mo. Paano ito nangyayari? Halimbawa, sa kaso ni Moises. Nung nakatagpo ni Moises ang Panginoon, pansinin ninyo ang nangyari. Sinabi ng Diyos, huwag kang lalapit dito. Hubarin mo ang iyong mga sandalyas sa iyong mga paa. Sapagkat ang lugar na kinatatayuan mo ay banal na lupa. Gaya ng kinanta natin kaninang umaga, banal na lupa. Nakatayo tayo sa banal na lupa. Kung nasaan ang Diyos, ito ay banal. Pagkatapos ay itinago ni Moises ang kanyang mukha. Yumukod si Moises. Ganon din ang nangyari kay Josue. Noong nakatagpo ni Josue ang Panginoon, ano ang nangyari kay Josue? Sumubsob si Josue sa lupa. Yumukod. Ano ang sasabihin ng aking Panginoon? Sa madaling salita, may mapapansin kayo. Kapag nagkaroon ka ng personal at totoong pagtatagpo sa buhay na Diyos, mayroong paggalang, lumuluhod ka, yuyukod ka, susuko ka, iyan ang pagsamba. Ang buong pagkatao mo, ang iyong isipan, umaawit ka. Ang puso, pagpapakumbaba. Sa aklat ng pahayag, sinasabi sa atin ng Biblia, nang makatagpo ni Juan si Jesus, nang makita ko siya, ako ay bumagsak sa kanyang paanan na parang patay. At ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa akin na nagsasabing, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli, ang buhay. At ako ay namatay at narito ako ay buhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ano ang matututuhan mo? Nang makatagpo ni Apostol Juan ang Panginoong Hesus, ano ang nangyari sa kanya? Siya ay bumagsak na parang patay. Kapag ikaw at ako ay nakatagpo ang tunay na Diyos, mararanasan mo ang kanyang kabanalan, ang kanyang kadakilaan. At alam niyo ba, ano ang tumagos sa puso ko? Sinasabi sa atin ng Biblia na ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay, ipinatong ang kanyang kanang kamay kay Juan. At sinabi niya kay Juan, Juan, huwag kang matakot.
Ako ang una at ang huli. Sino ang sinasamba mo tuwing linggo? Ang Panginoong Hesus. At ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus? Siya ang una at ang huli. Ang nabubuhay, ako ay namatay. Ngunit ako ay buhay magpakailanman. Buhay ba si Jesus magpakailanman? Kasama ba natin siya? Purihin natin siya. Salamat, Jesus, sa pagiging narito sa aming piling. Ganyan sila sumamba sa Panginoon. Kaya sumamba ka gamit ang iyong buong pagkatao, gamit ang iyong bibig, buong kaalaman kung sino ang Diyos, gamit ang iyong puso. Masasabi ko ba sa inyo kung paano ito ginawa ni David? Paano sinamba ni David ang Diyos gamit ang kanyang buong pagkatao? Well, hayaan ninyong ibahagi ko ang quotation na ito. Ang maliit na pagsamba ay nagmumula sa maliit na pagtingin sa Diyos. Ang dakilang pagsamba ay nagmumula sa dakilang pagtingin sa Diyos. Maliit ba o dakila ang ating pagsamba? Dapat itong maging dakila. Bakit? Dahil dakila ang ating Diyos. Kaya pinuri ni David ang Panginoon. Pinamumunuan niya ang serbisyo ng pagsamba kasama ang buong kapulungan. Ito ang sinabi ni David. Gusto kong mapansin ninyo kung ano ang teolohiya ni David tungkol sa Diyos. Kasama rito ang isipan. Hindi ka maaaring maging ignorante at sumamba ng tama sa Diyos. Kilala ni David ang Diyos. Paano niya inilarawan ang Diyos? O Panginoon, ang ating Panginoon ay ang lahat ba? Kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian. Tagumpay at dakilang kamahalan ang lahat ng naririto sa kalangitan at maging sa buong kalupaan. Lahat ng ito. Sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at paghahari. O Panginoon, itinataas mo ang iyong sarili bilang pinuno ng lahat. Alam niyo ba ang sinasabi ni David? Ang pinakadakila, hari ng mga hari, kamahalan. At pagkatapos ay sinabi niya, ang kayamanan at karangalan ay parehong nagmumula sa iyo. Ang lahat ng iyong kayamanan, anuman ang mayroon ka ngayon, ang iyong posisyon ay nagmumula sa Panginoon. Ikaw ang naghahari sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. Nasa iyong kamay ang magpadakila at magpalakas sa lahat. Ang lahat ng posisyon at tagumpay mo, kanino ba talaga galing? Sa Diyos. Kinikilala mo bang galing sa Kanya ang lahat ng biyaya? O akala mo, narito ka dahil lang sa galing, bait at talino mo? Ano sa tingin mo? Sa Diyos mo ba ibinibigay ang kredito o sa sarili mo? Kanino gusto kitang babalaan? Kung iniisip mong ikaw ang dahilan, alalahanin mo lang na maaari kang ma-stroke anumang oras. Pwedeng atakihin sa puso anumang oras kung bawiin ng Diyos ang buhay mo sa isang iglap lang. Kaya ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Amen? Ngayon, gusto ko ang sinabi niya. Kaya naman aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo. Sinasamba kita ng lubos. Sino ba naman ako para sa iyo? Sino ba ang aking mga tao para maging kakayahan naming mag-alay ng bukas palad gaya nito? Ang lahat ay galing sa iyo at mula sa kamay mo ang alay namin sa iyo. Sa madaling salita, ang pagsamba ay makakaapekto sa iyong buong pagkatao. Tumingin kayo sa akin ngayon. Kasama na ang iyong pitaka. May nagbahagi nito sa akin. Ang pagbabagong loob ay nagsisimula sa isip patungo sa puso, sa pera, hanggang sa pitaka. Tinanong ko ang lalaki, ano ang ibig mong sabihin? Sabi niya, Peter, kung gusto mong makilala ang isang tao, ang kanyang espiritualidad, tingnan mo kung paano siya gumastos ng pera. Tingnan ang sinabi ni David sa susunod na talata, tayo ay mga dayuhan lamang. Tayo ay mga manlalakbay. Tayo ay mga manlalakbay, nangungupahan sa literal na kahulugan, mga squatter. Tayo ay mga squatter lamang sa mundo. Ang ating mga araw ay parang anino, napakaikli. O Panginoon, aming Diyos, lahat ng kasaganaan na ito na aming inilaan upang ipagtayo ka ng bahay. David Washington, nag-oorganisa ng isang proyektong pagtatayo para sa Panginoon. Sinabi ni David, alam ko, o aking Diyos, na sinusubok mo ang puso at ang liwanag sa katapatan. Ako, sa katapatan ng aking puso, ay kusang loob na nag-alay ng lahat ng mga bagay na ito. Ang focus ni David ay, Panginoon, alam mo ang aking puso. At sa katapatan ng aking puso, ako ay nag-alay ng kusang loob, mga Ginoo at ginang.
Kapag alam mo ng pagmamay-ari ng Diyos ang lahat, ang pagbibigay ay hindi kailanman magiging problema. Kinilala mo na ba ang Diyos bilang iyong may-ari? Oo o hindi? Kaya ang pagsamba ay makakaapekto sa iyong buong pagkatao. Gamit ang iyong bibig, umaawit ka sa Kanya. Mula sa isip, umaawit ka. Puro mabuti ang sinasabi mo tungkol sa Kanya. Ipinapahayag mo ang Kanyang kabutihan. Gamit ang puso, paggalang, sumusuko ka. At panghuli, ano ang ibig sabihin ng pagsamba gamit ang iyong mga kamay? Ibig sabihin nito ay sumasamba ka ng may pagsunod. Okay? Sumasamba ka gamit ang iyong kilos. Pagsunod. Ano ang ibig kong sabihin? Ang patunay ng pagsunod, ang patunay ng pagsamba ay pagsunod. Alam nyo ba yon? Iyan ang patunay. Sinasabi sa atin ni Jesus, basahin nating lahat. Bakit nyo ako tinatawag? Lakasan nyo. Bakit nyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon at hindi ginagawa ang sinasabi ko? Ang tunay na pagsamba ay may kasamang pagsunod. Maaari ba akong magtanong, mayroon bang anumang bagay sa buhay mo na alam mong gusto ng Diyos na gawin mo ngayon at hindi mo ginagawa? Meron ba? Kung meron, sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, gumawa ka ng aksyon tungkol dito. Kung tinatawag mo akong Panginoon, sumunod ka sa akin. Kaya mga lalaki, mga babae, alinman sa si Jesus ay Panginoon ng lahat o hindi siya Panginoon sa lahat. Pero huwag mong linlangin ang iyong sarili. Tingnan ninyo kung paano ito ipinaliwanag. Ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, makinig kayo. Ngayon, nakikinig kayo. Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Sa madaling salita, huwag matigas ang puso. Kapag nagsalita ang Diyos sa iyo, huwag mong patigasin ang iyong puso. Sumunod ka. Yan ang pagsamba. Tingnan mo ang halimbawa. Doon sa Meribah sa lugar na iyon, kung saan naganap ang pagsubok, sa araw ng masa, ang Meribah ay nangangahulugang pagtatalo. Ito ay isang lugar. Tinawag ito ng Diyos na Meribah. Pagtatalo. Ang Masa ay isang lugar. Tinawag ito ng Diyos na Masa dahil sinusubok nila ang Diyos. Noong sinubok ako ng inyong mga ninuno, sinubukan nila ako kahit nakita na nila ang aking gawa. Ang sinasabi ng Diyos, ang kanilang mga puso ay matigas, kahit alam ninyo ang aking nagawa. Narinig ninyo ako pero hindi kayo sumusunod. Ang puso ninyo ay matigas. Paano mo malalaman na matigas ang iyong puso? Gusto ninyong malaman, habang pinag-aaralan ninyo ang halimbawa, ipapakita ko sa inyo. Kapag hindi ka na nababagabag ng kasalanan, kapag hindi ka na naaapektuhan, kapag binabasa mo ang Biblia at ang salita ng Diyos, ay hindi tumatago sa iyong puso, nagiging kalos ka. Iyan ang iyong matigas na puso. Kapag hindi ka nakikinig sa mga tao, kapag gusto kang ituwid ng mga tao, hindi ka nakikinig. Nagiging matigas ang ulo mo. Iyan, kaibigan ko, ay isang matigas na puso. Ang iyong konsensya, kahit na binabagabag ka nito, isinasantabi mo lang ito. Iyan talaga ang problema sa mga taong ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang dahilan. Ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay naglakbay ng bahabahagi mula sa ilang ayon sa utos ng Panginoon. Sila ay sumusunod sa Diyos. Dumating sila habang pinapakain siya at walang tubig. Alam nyo, napakahirap kapag nauuhaw ka at walang tubig. Kaya naiintindihan ko ang problema, walang tubig. Kaya ano ang ginawa nila? Ang mga tao ay nakipagtalo kay Moises. At sinabing, bigyan mo kami ng tubig upang kami ay makainom. Sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Ano ang sinasabi ni Moises? Dahil sa tagal ng paglalakbay, nauhaw ng husto ang mga tao na naroon sa lugar na iyon. Nagreklamo sila. Nagreklamo laban kay Moises at sinabing, bakit mo kami dinala mula sa Ehipto para patayin kami at ang aming mga anak at ang mga hayop sa uhaw? Alam nyo ba ang sinasabi nila?
Dinala mo talaga kaming lahat dito para lang mamatay. Hayaan ninyong magtanong ako sa inyo. Sinabi ba ito ng Diyos sa kanila? Bakit niya sila iniligtas mula sa Ehipto? Oo o hindi? Oo. Sinabi ng Diyos sa kanila, ililigtas ko kayo mula sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupang ipinangako. Isang lupang dinadaluyan ng gatas at pulot. Bibigyan ko kayo ng isang mabuting lupain. Samantala, kailangan ninyong tawirin ang disyerto, ang ilang. Nasa ilang sila nang makaranas sila ng mga problema. Ngunit ang destinasyon ng Diyos ay hindi kailanman ang ilang. Ang destinasyon ng Diyos ay ang lupang ipinangako. Samantala, kailangan ninyong dumaan sa ilang mga mahahalagang hakbang bago magpatuloy. Ngunit tingnan ang kanilang naging konklusyon. Dinala mo kami rito para patayin. Matigas na puso. Hindi nakikinig. Kaya naman, tinawag ng Diyos ang lugar na yon na Masah at Meribah. Ang Masah at Meribah ang mga lugar kung saan naganap ito. Dahil sa pakikipagtalo ng mga Israelita at pagsubok sa Panginoon, tinanong nila, nasa atin ba ang Panginoon? Sa madaling salita, nagduda sila sa Diyos. Para ipakita sa inyo, makalipas ang maraming taon, nangyari itong muli sa aklat ng mga bilang. Lahat ng mga anak ni Israel ay nagreklamo laban kay Moises. Nagreklamo silang muli. Sinabi ng buong kapulungan, sana ay namatay na lang kami sa lupain ng Ehipto o sana ay namatay na lang kami sa ilang. Padrama-drama. Alam nyo ba ang dramang ito? Overacting. Padrama-drama. Dapat mamatay na lang kami. Hindi ko alam kung paano sila umarte. Ang ilan sa inyo ay magaling umarte. Sinasabi niyo sa Diyos, Panginoon, bakit tayo dinadala ng Panginoon sa lupaing ito para mamatay sa talim ng tabak? Ang ating asawa at maliliit na anak ay magiging samsam. Sa mga problema, lagi kong sinasabi, huwag magtanong ng bakit, kundi itanong kung ano ang aral. Dahil minsan hindi sasabihin sa iyo ng Diyos kung bakit. Ang trabaho mo ay sabihin, ano ang aral, boss? Ano ba talaga ang gusto mong ipagawa sa akin, boss? Hindi, bakit? Mahilig ka ba masyado sa salitang bakit? Mag-ingat ka sa iyong mga kilos. Huwag mong hayaang maging matigas ang iyong puso. At ito ang panganib. Sinabi ng Panginoon, lahat ng mga lalaking nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na ginawa ko sa Ehipto at sa ilang. Ano ang ginawa ng Diyos sa Ehipto? Isipin mo ang tubig na naging dugo. At ang mga lamok, ang mga langaw, pati na ang nakakatakot na kadiliman. Naaalala nyo ang paghahati ng dagat na pula. Ang Diyos na nagbibigay ng pagkain, manna, araw-araw. Ang Diyos na nagbukas ng bato para lumabas ang tubig. Gumawa ang Diyos ng mga himala. Pagkatapos ng mga himala, pansinin ninyo, gumawa ako sa Ehipto at sa ilang, ngunit sinubok ninyo ako ng 10 beses. Hindi nila makikita ang lupain na ipinangako ko sa kanilang mga ninuno, pati na ang mga humamak sa akin. Tingnan ninyo, nagbigay ang Diyos ng hatol. Hindi kayo papasok sa lupang pangako. Mga ginoo at ginang, ito ang katotohanan. Sa loob ng 40 taon, nawala ko ang henerasyong iyon. Sabi ng Diyos, hindi ako natutuwa. At sinabi, may mga taong naliligaw sa kanilang puso, hindi nila alam ang aking mga daan. Kaya naman, sumumpa ako sa aking galit, tunay na hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Bakit inilagay ang talatang ito sa dulo ng awit 95? Salungat ito sa inaasahan. Napakaganda nito. Sambahin ang Diyos, umawit, ang Diyos ay dakila. Pagkatapos bigla, mayroon kang mga talatang ito. Masasabi ko ba sa inyo kung bakit? Dahil gusto ng Diyos na malaman ninyo, ang tunay na pagsamba ay hindi lang pag-awit. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang paggalang. Ang tunay na pagsamba ay pagsunod. At mga ginoo at ginang, kung walang pagsunod, hindi ito tunay na pagsamba. Kaya inilagay ang mga talatang ito roon. Ito ay isang babala. Ito ay isang babala. Sila ay mga taong naliligaw sa kanilang puso. May mali sa kanilang puso. Kailangan mong ayusin ang problema sa puso.
At hindi nila alam ang mga daan ng Panginoon. Alam nyo, ano ba ang mga daan ng Panginoon? Kapag hinahayaan niyang magkaroon ka ng mga problema, ito ay dahil gusto niyang magturo sa iyo ng aral, hindi dahil galit siya. Iba ang daan ng Panginoon. Gusto niyang hubugin ang iyong pagkatao. Pero kung hindi mo siya kilala, magre-react ka. Para maintindihan ito, pumunta ka sa aklat ng mga Hebreo. Dahil tinatalakay ito ng aklat ng mga Hebreo. Kanino siya sumumpa? Sa Hebreo, Kabanata 3, na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi sa mga hindi sumunod, sa mga masuwayin. Ngunit ikinokonekta niya ngayon ang pagsuway sa puso. Kaya nakikita natin na hindi sila nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ikinokonekta niya ngayon ang pagsuway sa kawalan ng pananampalataya. Uulitin ko para sa inyong lahat, ang maniwala at hindi sumunod ay nangangahulugang hindi ka naniniwala. Yan ang problema. Sinasabi sa atin ng Biblia na hindi sila nakapasok sa kanyang kapahingahan. Alam nyo, ang lupang pangako ay simbolo ng kamanghamanghang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Gusto ng Diyos na pumasok ka sa lupang pangako, ang kanyang kapahingahan. Pero kung patuloy mo siyang susuwayin, sinasabi sa atin ng Biblia, hindi sila nakapasok sa loob ng gusali. Bakit kaya hindi sila pinayagan? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pansinin nyo, ang kawalan ng pananampalatayang ito ay konektado sa pagsuway. Kaya naman, gaya ng sinasabi ng banal na Espiritu, ngayon, sabihin nating lahat, ngayon, mas malakas ngayon. Kung naririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, gaya ng ginawa nila noong ako'y kanilang suwayin sa mga araw ng pagsubok sa ilang. Ngayon, alam niyo ba kung bakit gusto ko ang salitang ngayon? Dahil ang Diyos ay laging nagsasalita sa iyo ngayon. At ngayon may pagkakataon kang makinig o hindi makinig. Pansinin nyo, kung naririnig ninyo ang kanyang tinig, alam nyo maraming tao ang hindi nakikinig. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Naririnig mo ba siya? Huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Tingnan ninyo ang bagong tipan kung paano nito ipinapaliwanag. Awit 75, mag-ingat kayo mga kapatid na walang sino man sa inyo ang magkaroon ng masama at hindi nananampalatayang puso. Nakikita ninyo, ang pusong hindi nananampalataya ay nagiging masama na lumalayo sa buhay na Diyos. Alam ninyo, ang mga tao ay maaaring lumayo. Iyan ang sinasabi nito. Isa itong babala. Pero basahin nating lahat ngayon. Pero magpalakasan kayo ng loob sa isa't isa. Gaano kadalas? Araw-araw. Iyan ang layunin ng isang small group. Iyan ang layunin ng simbahan. Ang magpalakasan ng loob sa isa't isa araw-araw. Bakit? Hanggat tinatawag itong ngayon upang walang sino man sa inyo ang tumigas dahil sa panlilinlang ng kasalanan. Gusto ng Biblia na hindi kayo tumigas dahil sa panlilinlang ng kasalanan. Pansinin ninyo, panlilinlang. Ang kasalanan ay napakamapanlinlang. Ipinapangako nito sa iyo ang kaligayahan, ngunit sa huli, wawasakin ka nito. Uulitin ko, kasalanan. Nagbibigay ito ng sarap pero sa huli ay wawasakin ka nito. Ito ay mapanlinlang. Kaya paano tumitigas ang puso? Walang sino man ang gumigising sa umaga at nagsasabing, ngayong araw ay patitigasin ko ang aking puso. Hindi, hindi. Nangyayari ito ng paunti-unti. Ang kasalanan ay napakabanayad. At may sasabihin ako sa inyo, paano nagagawa ng kasalanan na patigasin ang puso? Makinig kayo sa akin ngayon. Isang kompromiso pagkatapos ng isa pa. Kapag ikaw ay nakipagkompromiso, kapag ikaw ay nagbibigay ng mga dahilan, dahan-dahan pero tiyak ang iyong puso ay unti-unting tumitigas. At kapag gumawa ka ng isang bagay na mali, sa simula ay nakakaramdam ka ng masama, pero patuloy kang nagbibigay ng mga dahilan, ginagawa mo itong muli, ginagawa mo itong muli. Ano ang nangyayari? Hindi ka na nakakaramdam ng pagkakasala. Ang puso mo ay tumigas na. Kaya kaibigan ko, ang aking alalahanin, lalo na para sa mga CCFers, para sa mga mananampalataya, ay hinahayaan mo ang isang bagay sa iyong buhay na alam mong hindi gusto ng Diyos.
pero gumagawa ka ng mga dahilan para sa iyong sarili. Lalo na, sinasabi ko sa inyong lahat ngayon, kayong mga abala sa gawain ng Diyos, habang mas nagiging abala kayo sa gawain ng Diyos, mas marami kayong dahilan para sa iyong moral na pamumuhay. Kung hindi ka lumalakad kasama ang Panginoon at binabagabag ka ng Diyos, huminto ka. Humingi ng tulong. Huwag magpatigas ng puso. Alam nyo, ang matigas na puso ay nangyayari kapag binabaliwala mo ang iyong konsensya. Ang matigas na puso ay nangyayari kapag hindi ka nakikinig sa pagtutuwid. Kaya hindi ko alam ang sa inyo, pero sinasabi sa atin ni Pablo, isang babala. Panatilihin ang pananampalataya. Basahin nating lahat. Panatilihin ang pananampalataya at mabuting konsensya. Na itinakuwil ng ilan at dumanas ng pagkawasak ng barko pagdating sa kanilang pananampalataya. Ang larawan ay malinaw. Naisip mo na ba ang isang pagkawasak ng barko? Malaking sakuna ang ilan sa atin. Ang ilan sa inyo, kung hindi kayo mag-iingat, ang inyong barko ay malapit ng mawasak. Binabaliwala mo ang iyong konsensya, makinig ka sa iyong konsensya. Huwag hayaang mapahamak. Kung binabagabag ka ng iyong konsensya, lumapit ka sa amin. Tutulungan ka namin. Hindi ko sinasabing laging tama ang konsensya, pero matutong makinig. Tayo ay naging mga kabahagi ni Kristo. Kung panghahawakan nating matatag ang simula ng ating katiyakan hanggang sa wakas, sa madaling salita, marami sa inyo ang nagsimulang sumunod kay Jesus. Sinasabi ng Biblia na kayo ay mga kabahagi ni Kristo. Ano ang kondisyon? Kung panghahawakan ninyong matatag, patuloy na magtitiwala, patuloy na maniniwala. Ngayon, basahin nating lahat. Ngayon, kung naririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Iyan ang mensahe ng awit 9:30. Sambahin ang Diyos ng buong pagkatao. Sambahin siya. Umawit. Mabuti, magpuri sa Diyos at maging mapagpasalamat. Oo, puso. Mapagpakumbaba, paggalang. Higit sa lahat, ang mahalaga ay ang ating pagsunod. Sumunod sa Kanya. Ang pinakamalaking distansya sa buhay Kristiyano ay ang distansya sa pagitan ng ulo at ng puso. Ayon sa aking definisyon, sa aking sinipi, ang distansya sa pagitan ng langit at impyerno ay karaniwang 12 pulgada. Uulitin ko, ang distansya sa pagitan ng pagpunta sa langit at pagpunta sa impyerno ay 12 pulgada. Ang alam mo ay isang bagay. Ang ginagawa mo tungkol dito ay ibang bagay. Kaya mga kaibigan, alam ng Diyos, hindi tayo kailanman magiging perpekto. Kailangan mo ang banal na espiritu. Kaya magpakumbaba ka. Ipakumbaba ang iyong puso. Hilingin sa Diyos na baguhin ang iyong puso. Kung matigas ang iyong puso, may mabuting balita ako para sa iyo. Bibigyan ka ng Diyos ng malambot na puso, pero kailangan mong sumuko. Alam mo, ang sumunod ay maaaring mahirap. Ang sumunod ay maaaring maging mahirap, pero ang hindi sumunod ay mas mahal ang kapalit. Alam mo ba ang halaga ng pagsuway? Hindi alam ng mga tao ang halaga ng pagsuway. Ang halaga ng pagsuway ay hindi lang ang mga direktang bunga ng kasalanan. Ito ay ang pagpapalang mawawala sa iyo. Ano ang ibig kong sabihin? Ang pagpapalang mawawala sa iyo. Pansinin mo, sinabi sa atin ng Diyos, ang presensya ko ay sasama sa iyo at ibibigay ko sa iyo ang ano? Pahinga. Kaibigan, kung lumalaban ka sa Diyos, wala sa iyo ang kanyang presensya. Sa aking pagtatapos, nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa aking buhay. Noong isinuko ko ang aking buhay, lahat ng aking mga desisyon, gaano man sila kaliit, ay naging napakahalaga. Naisip ko lang, kung hindi ako sumunod sa Diyos, hindi ko sana nakilala ang aking asawa. Kung hindi ko nakilala ang aking asawa, wala sana akong mga anak. Nakita nyo na ba ang aking mga anak? Nakita nyo na ba ang aking mga apo? Mayroon akong 24 na kahangahangang mga apo. Hindi ko malalaman kung ano ang aking napalampas. Napalampas ko sana, tingnan nyo, ang napakabuti kong asawa. Diyos ko, alam nyo ba kung ano ang napalampas ko? Hindi ko malalaman. Hindi ko malalaman.
Napalampas ko sana ang aking mga anak, ang aking pamilya at higit sa lahat, hindi ko man lang malalaman. Ano ang napalampas ko sana? Kayo ay isa sa aming pinakadakilang kayamanan. Kayong lahat, mahal ko kayong lahat. Pinupuri ko ang Diyos dahil sa inyo. Hindi sana tayo nagkakilala. At iyon ang dahilan kung bakit hindi nyo alam ang mga bagay na mapapalampas nyo. Kaya naman ito ang lagi kong sinasabi sa mga tao, buong puso ninyong isuko ang inyong buhay kay Jesus. Maaring mahirap ito. Maaring mahirap, pero mas mabigat ang kapalit ng pagkakaroon ng matigas na puso. Kaya mahal ko ang talatang ito. Nangako ang Diyos sa atin, ang presensya ko ay sasama sa iyo sa bibigyan kita ng kapahingahan. Gusto mo ba ng kapahingahan? Pagod ka na bang makipaglaban at gusto ko ito? Tumigil sa pagpupumiglas at alamin na ako ang Diyos. Marami sa inyo ang gustong laging may kontrol. Gusto ninyong kontrolin ang inyong buhay at kinabukasan. Sinasabi ng Diyos, huminto ka, isuko mo sa akin. Tumigil sa pagpupumiglas. Itigil ang pakikipaglaban sa Diyos. Huwag na huwag kang dadaan sa masa. Huwag na huwag ka ring dadaan sa meriba. Sa puntong ito, sumuko ka na lang ng tuluyan. Tumigil sa pagpupumiglas at ano ang mararanasan mo? Kung ang Diyos ay nangungusap sa iyo, gusto kong tumugon ka. Yuko tayo at manalangin. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, kung ang Diyos ay nangungusap sa iyo, kailangan mong sumuko. May isang bagay sa iyong puso na bumabagabag sa iyo at gusto mo itong isuko sa Diyos. Itataas mo ba ang iyong mga kamay? Purihin ang Diyos. May iba pa ba? Alam nyo, ito ay mga mahalagang sandali. Kapag ang inyong konsensya ay nababagabag, anuman ang bumabagabag sa inyo, gusto ninyong isuko yan sa Panginoon ngayon. Gusto mong sabihin, Jesus, ayaw kong magkaroon ng matigas na puso. Nagsisisi ako, sumusuko ako, mayroon kang dapat isuko. Purihin ang Diyos. Sa katunayan, tumayo kayo. Gusto kong tumayo kayo. Sa pagitan mo at ng Panginoon, ipananalangin kita. Ang Diyos ay nangungusap sa iyo ngayon. Naiintindihan nyo, huwag tumingin sa paligid. Ikaw lang at ang Panginoon. Tumayo kayo kung ang Diyos ay nangungusap sa iyo. At handa ka na talagang sumuko ngayon. Sabihin mo, Panginoon, titigil na ako sa pakikipaglaban sa iyo. Sumusuko na ako sa iyo. Ayaw kong maging matigas ang puso ko. Bigyan mo ako ng malambot na puso. Bigyan mo ako ng kahandaang sumuko, anuman iyon. Ang ilan sa inyo ay maaring katulad ni Mati, isinuko niya ang kanyang pamumuhay. Alam niyang makasalanan ito. Isinuko niya ito. Ang ilan sa inyo ay maaring iba naman, anuman iyon. May iba pa ba kayong kailangan? Alam ko, marami sa inyo ang tumayo na at ang ilan sa inyo ay nakikipaglaban pa rin. Kung ang Diyos ay nangungusap sa inyo, itigil niyo na ang pakikipaglaban. Tumayo kayo, ipananalangin ko kayo. Purihin ang Diyos. Nakikita nyo, alam kong nangungusap ang Diyos sa inyo. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo para sa mga lalaki at babaeng ito na tumayo bilang tanda ng kanilang pagsuko. Ipinapanalangin ko sila habang isinusuko nila ang kanilang mga buhay. Anuman ang hindi nakalulugod sa iyo, sinasabi nila sa iyo, isinusuko ko yon. Kaya kayong mga nakatayo, ipanalangin ninyo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, isinusuko ko iyon na hindi nakalulugod sa iyo. Baguhin mo ang aking puso, baguhin mo ang aking pagnanais, at bigyan mo ako ng lakas. Upang sumunod sa iyo, Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makasamba sa iyo. Pinupuri ka namin sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus, nananalangin kami. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos.